to my channel, Veronica Terry Deer. Don't forget to like, share, and subscribe. At yun po yung kanilang lugar. At alam niyo po mga kapatid, at that time ay mahirap po para sa kanila ang tubig. Mahirap po para sa kanila ang tubig. Kaya nung nakikita niya, darating ang napakalakas na ulan. Darating ang napakalakas na ulan, ay siya po ang ginawa po niya, kumuha po siya ng napakaraming drum o napakaraming sisidlan upang sa ganon ay pagbuhos ng malakas na ulan, lahat ho ay masasaluin. Masasalo yung tubig at ito po ay magkakaroon siya ng tubig. At alam niyo ginawa niya, nagkolekta siya ng napakaraming lalagyan. At pagkatapos po niyang inilagay doon sa mga lugar na kung saan ay papatak ang malakas na ulan o sinalo yung sa kanyang tubong, inilagay doon niya doon. At pagkatapos, siya po ay umalis sapagkat meron siya pupuntahan at hindi pa dumarating yung napakalakas na ulan. Pag-alis po niya malayo sa kanyang bahay, dumating ang napakalakas na ulan, bumuhos. At siya po'y tuwang-tuwa. Alam niya na pagdating niya sa kanilang bahay, ay napakarami na niyang tubig na nanipon. Sa madaling salita, umuwi po siya, expected niya na meron po siyang nasalot na tubig. Pero pagdating niya sa laking gulat niya mga kapatid, lahat ng kanyang mga drums o lahat ng kanyang isinalok ay walang laman. Natapos ang ulan, walang laman ang kanyang sisikap. Ano po ang nakalimutan? Nakalimutan niyang tinanggal ang lahat ng takip ng kanyang pinansalok. Kaya lahat ng sinasalok niyang ulan ay walang nailagay sa kanyang mga sisikap. Sa atin ho, maliban na hindi ho natin buksan ang ating puso, ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. At hindi natin alisin o paalis sa Lord ang lahat ng mga bagay na nasa ating buhay. Maliban na hindi ho natin i-empty ang sarili ho natin sa harapan ng Diyos, we cannot receive the fullness of His anointing today. That's why, nakikiusap po ako sa inyo, let us allow the Holy Spirit na siyang kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin before we proceed our actual anointing service. Allow Him na i-empty natin ang buhay natin sa harapan ng Panginoon. At hayaan natin na siya. The significance of the anointing of oil, sabi po ng Psalms 92 verse 10, ito po ay the Passion Translation Bible, na sabi nga dito, your anointing has made me strong and mighty. You've empowered my life for triumph by pouring fresh oil over me. Basahin mo natin ulit. Your anointing has made me strong and mighty. Ang anointing ng Panginoon, ang siyang nagbibigay ng lakas sa bawat isang sa atin. You've empowered me. You've empowered my life by for pouring triumph. all over me. I-empower tayo ng Panginoon for triumph by pouring fresh oil over us today. And another verse, sabi po dito, it speak to, ito po ay naka-address kay Aaron, nangusap ang Panginoon, Moses, sabi po ng Exodus 29 verse 7, ito po sinabi ng New King James Version Bible, and you shall take the anointing oil, pour it on his head, and anoint him. Amen. So dito po makikita natin, anointing with oil is a biblical practice that has been carried out for centuries. Ito po gagawin natin anointing service, ay ito po ay talagang biblical. It symbolizes the God's power, God's presence, God's healing, and consecration. Ito po ay itinatalaga natin ang ating buhay para po sa gawain ng ating Panginoon. We will set apart ourselves
Before we proceed to our actual anointing of oil, nais ko pong magbahagi ng konting katuruan o konting sharing sa bawat isa sa atin patungkol sa kahalagaan or the significance of the anointing of oil. Yung very important po ito sa buhay ng bawat isa. So ginagawa po natin ito taon-taon ang anointing oil service bilang pagkilala ang katotohanan that we are nothing apart from God's anointing. Apart from God, we are nothing. Pero sabi rin po ng Zechariah 4:6, not by might nor by power, but my spirit, says the Lord of hosts. Kinikilala po natin ang napakahalagang anointing power ng Holy Spirit sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Sa banal na kasulatan, marami pong symbolism ng Holy Spirit. Doon po sa John chapter 1 verse 32, ang sabi po rito ng John, bore witness saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and He remained upon Him. Ang nais ko lang kung maintindihan natin dito mga kapatid, yung symbolism niyon ay dove, pero hindi dove ang Holy Spirit. It is a symbolism na. Symbol ng Holy Spirit ay dove. Doon po sa John chapter 1 verse 32. At nais ko lang pong maintindihan din po natin na hindi po ang oil ang nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Ito po ay gagamitin mo natin at ito po ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. So another symbolism ng Holy Spirit in John chapter 7 verse 47. Jesus stood and cried out saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Ang sabi po ng verse 38, he who believes in me, as the scriptures have said, out of his heart will flow rivers of living water. Dito naman po ay sinisimbolo po ang Holy Spirit, ang living water. So paano po natin malalaman na binabanggit po dito o sinisimbolo dito ay ang banal na Espiritu? Tingnan mo natin ang verse 39 ng John, Luke, John chapter 7. The verse 39. Tingnan mo natin. But this is all concerning the Spirit. Tingnan natin, the word Spirit is capital letter. It referring to the Holy Spirit, whom those believing in Him would receive for the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. So marami ba yung mga isinisimbolo po ng Holy Spirit? At isa po dito, ang gagamitin mo natin ay oil. Amen. Sapagkat sinabi ko sa binasa ko natin, magiging tayo ng langis. Wala akong kapangyarihan ng langis. It is symbolism ng ang langis ng Holy Spirit. Kaya minsan, huwag po tayong mamili kung sino yung mag-aamin ito sa atin. Basta lang isipin ng natin mga kapatid. Kapag tayo yung inanoy, marisibo natin the fullness of His Holy Spirit. Amen? Because ang nag-aamoy ito sa bawat isa sa atin, walang iba kundi ang banal na Espiritu. So naniniwala po tayo lahat dito na ang banal na Espiritu ang siyang mag-aamoy sa bawat isa sa atin ngayong hapon. Amen? Pumalakpak po ang lahat ng mga hangganan tumanggap. Meron lang po ang tatlong bagay na ibabahagi ko sa inyo, sa akin. The three significant things in anointing of oil, number one is the impartation of God's power and ability. Sabihin nga natin, the impartation of God's power and ability. The impartation In 1 Samuel of chapter God's power 16 and verse ability. 13, tinanong natin in New King James Version Bible, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his fathers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Pansinin mo natin mga kapatid, nung inanoint po niya ng Diyos si David as a second king of the nation of Israel,
si David upang maging susunod na hari ng Israel. At ginawa po mga kapatid ni Prophet Samuel doon po sa kalagitnaan ng kanyang mga kapatid. And after that, na siya po ay na-anoint ng oil, ano po nangyari? Sabi po dito, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Pagkatapos tayo ma-anoint ng kapangyarihan ng Diyos, and the Spirit of the Lord was upon us. Amen. Ito po ay sa atin, came upon us from that day forward. Sapagkat marami tayong dapat gawin na pinagagawa po ng Panginoon sa kanyang ministeryo, kaya kailangan po natin the anointing power of God. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Tingnan mo natin dito. Kapag inaanoy ito tayo, ang Diyos ay nag-i-impart ng kakayanan sa bawat isa sa atin upang ganapin ang ipinagagawa ng Diyos. Marami tayong may mga mandato ng Panginoon na dapat po natin gawin sa year 2024. Sabi nga ng ating po Operation Director, Pastor Bart, this year 2024 is very crucial. Sapagkat alam po natin, siguro alam po natin, ano po yung pinakamandato natin, fulfilling the mandate, just go and preach the Word of God. Go to all the nations of the world. Go to all your friends and preach the gospel. Yun po yung mandate natin, na ipahayag ang salita ng Diyos. Pero hindi ho natin kayang gawin ito without the anointing of the Holy Spirit in our lives. Amen? Amen. Kaya po, pagka tayo po inaanoint, nag-i-impart ng Panginoon ng kapangyarihan upang ganapin ho natin ang kalooban ng Diyos. Yung ability na dati hindi ka marunong mag-share, after you receive the anointing power of the Holy Spirit, mararanasan mo natin, magtataka ka sa iyong sarili, marunong ka na ba lang mag-share ng Word of God, marunong kang i-share yung isinyer sa iyo. That is ability, sapagkat ini-impart ng Diyos yung kakayanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen po. So, makikita ko natin dito, hindi ito gagawin natin, hindi po ritual. Hindi po ito ritual, mga kapatid. Ang gagawin po natin, meron po kahulugan para sa atin. Meron po spiritual meaning. Tingnan natin, pansinin natin. And the Spirit, from that day on. So after, I do believe in my heart na lahat tayo nagkukumapoy sa ating pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagkatapos po natin mamaya, lahat po lalabas. Malabay niyo po, nabasa niyo na ba yung Acts? Di ba? Pagkatapos nilang na-receive ang Holy Spirit, sila po'y naglabasan at ipinahayag ang salita ng Diyos. Tingnan natin si Peter na isang pabukso-buksong disciple ng Panginoon. After he received the empowering of the Holy Spirit, nag-preach siya. Sabi ko ng Bible, 3,000 men added to them. 3,000 men are not born again. Bakit nangyari yun? Because of the anointing of the Holy Spirit. At yan po yung tatanggapin natin mamaya sa bawat isa sa atin. Pagkatapos po nito, mga kapatid, I do believe in my heart and that is my dream, na lahat ng services natin mapupuno because the anointing power of the Holy Spirit. Meron at meron po nakikita ng Panginoon sa buhay ko ng bawat isa sa atin na pwede po niyang gamitin. Huwag po natin sabihin, hindi ko kaya. Maalala ko si Moses, nung siya po'y atasan ng Panginoon, bigyan ng Panginoon ng isang assignment. Nang unang assignment ni Moses ay i-deliver, ilabas ang lahat ng Israelita doon po sa Egypt, sa bondage. Yun po pagkaalipin. Ano po unang reaction ni Moses? Hindi siya magaling magsalita. Wala siyang kakayanan. Pero kung sabi ng Panginoon, ano yung nasa kamay mo? Anong inanoint ng Diyos
na gagamitin ni Moses? Yung kanyang tungkod. Kaya nung na-anoint at siya po'y nakubay sa Panginoon, Moses performed signs, wonders, and miracles. Even hatiin ang dagat na bula sa pamamagitan ng kanyang tungkod, sapagkat ito'y ipinubay ng Panginoon. Ito'y inanoint ng Panginoon. Hindi siya marunong magsalita, pero nag-provide ang Diyos ng kanyang spokesperson, ang kanyang kuya, si Aaron. Siguro sa atin naman lahat marunong tayo. Di ba? Lahat na ako, kahit hindi mo naturuan. Talagang, lalo na pag kami pinag-uusapan. Diba? Naway, maalis yung anointing na yun. Hindi galing sa Diyos yun, yung anointing of marites. Dapat ma-eradicate yun after we receive the anointing power of the Holy Spirit. Amen? Maganda yung ikaw ay magmamarites, minamarites natin salita ng Diyos. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. Sumigaw na ang mga natutulog. Okay, praise the Lord. Walang natutulog. Okay. So naging matagumpay si Moses sapagkat in-empower ng Diyos ang buhay ni Moses. Bakit po natin kailangan? Ano po ang mga bagay na kailangan natin malaman patungkol sa anointing? Anointing is from God. Sabi nga natin, anointing is from God. Anointing is from John God. chapter 2, verse 27. NASB, 1995. New American Standard Bible, 1995. Sabi niya, as for you, the anointing which you receive from Him abides in you. After we receive the anointing power of the Holy Spirit, the anointing that you receive from Him. Kanino? Sa Diyos. Tingnan natin yung word na Him, is capital letter, it refers to our God. The anointing that you receive, which you receive from Him, abides in you. Mananatili ko sa atin. And you have no need for anyone to teach you. Sabi po ng pangalawa, tingnan natin. Pangalawa, anointing is vital in the life of a Christian. Napaka-importante po ito. Ito po ay isang necessity sa buhay ng isang Kristiyano. Na lagi natin pagka ang necessity natin, yung pagkain, tubig, di ba? Necessity yun na ini-intake natin. Kasi pag hindi ka kumain, wala. Pero tingnan natin, very vital in the life of a Christian. Bakit o? Sabi po ng letter B, sabi niya, and you have no need for anyone to teach you. But, as His anointing teaches you about all things. So, nasabi ko kanina, kahit hindi natin, hindi tayo marunong umintintis sa salita ng Diyos, pagka inanoint ko tayo ng Panginoon, the Holy Spirit will teach us. And sabi ko niyan, and it is true, and it's not a lie, and just as it has told you, you abide in Him. Kailangan lagi tayong magabay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Amen po. Isa po magandang great example ho niyan. After he received, tinanong natin ang buhay ng ating Panginoon. Doon pag pinag-aralan natin from day 1 ng kanyang buhay up to 30 years old, wala siyang ginawa. Pero after that, na na-receive niya ang banal na Espiritu ng Diyos, yung bumabalay kadap sa kanyang buhay nung siya po ay binabaptize doon po sa Ilog Jordan. Doon po nagsimula na nag-perform ang Panginoon ng signs, wonders, and miracles na lahat ng klase ng himala ay pinerform ng ating Panginoon. Tingnan niyo natin ang John chapter 14 verse 26 in Amplified Bible. Pero sabi niya, but the helper, the comforter, the advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf. Sabi po ng Amplified Bible, He will teach you all things. Tuturuan mo kayo lahat. And He will help you remember everything that I have told you. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos upang maalaala ang lahat
ng sinalita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. John chapter 1 verse 32, and John bore witness saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and He remained upon Him. Ito po ay tinutukoy niya yung pagbaba ng Panginoon, ng Holy Spirit sa buhay ko ng ating pong Panginoon. So, the anointing of the Holy Spirit was in Jesus Christ, kaya sinabi niya, doon sa Luke chapter 24, verse 49, Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem, until you are endued with the power from high. From on high. So, tingnan mo natin, kultura ko kasi ng church natin, bawat churches, na sa bawat taon, naglalaman po tayo ng oras, kagaya nito. Na tayo po ay naghihintay, inilalaan natin ang araw nito para po sa anointing oil service o natin. At ang bawat isa o sa atin, I do believe in my heart, may power of tayong lahat. Amen? Amen. Para pa po sa Panginoon. So things to know about the anointing of oil, God anoints His servants. We are all God's servants here. Amen? Amen. Taas ang kamay ng hindi servants. Okay. Taas ang servant ng Panginoon. Acts chapter 10, verse 38. Sabi ko, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Bakit no? Si Jesus, a servant, ang ating Panginoon is a servant. Ang sabi po ng Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Ina-anoint ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. And I do believe we are all servants of God here. Amen? Umalakpak ko mga servants ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa po mga kapatid? Great men and women of God operated in the anointing throughout history. Ito po, tingnan mo natin. Acts chapter 2 verse 17. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my Spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Ano po pinapahayag ho nito? Wala ho sa edad ang inaanoy ng Panginoon. Wala ho sa natin. Wala ho sa edad. Wala kahit matanda ka na. Ano sabi niya? And it shall come to pass in the last days. Lagi pong binabanggit, Brother Eddie, that we are living in the last of the last days. Ang sabi niya, says God, that I will pour out my Spirit on all flesh. Okay, your sons and your daughters shall prophesy. Your sons and your daughters. Your young men shall see visions. Your old men and women shall dream dreams. After na maresibo natin ito, marami pong pangitain ng Panginoon ang ipapakita ho sa bawat isa sa atin. Amen? Amen po. Pangalawa ho, mga kapatid, pangalawa, significant things in anointing of oil, God anoints His people for a purpose. Ina-anoint ng Panginoon ang kanyang mga anak, ang kanyang mga servant for a purpose. Ano sabi po ng Luke chapter 4 verse 18 to 19? Ito po ay binanggit ko ng ating Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Bakit po tayo inaanoin ng Panginoon? Bakit niya inaanoin ng kanyang mga anak? To preach the gospel to the poor. Para ipahayag natin. And I know and I believe that this is the way to fulfilling our mandate.
to go and preach the gospel to the poor. Amen? Magagawa ko natin lahat ito because of the anointing power of the Holy Spirit. Amen po. Kaya kung makikita ko natin, nung nangarap po ang Panginoon, ano po reaksyon ng mga tao, ng kanyang mga hirap sa kanya? Grabe. Ang sabi niya, ang tanong nila, hindi ba ito yung anak ni Jose na isang karpintero? After he received the anointing power of the Holy Spirit, grabe po yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Grabe po yung ginagawa ng Diyos. Nag-perform po siya, pag nangarap po siya, tumutusok sa ibuturan ng puso ng mga nakikinig. Kaya nagtanungan sila, hindi ba ito yung anak ni Jose na isang karpintero? Diba? Kaya mamamangha na lang yung asawa mo, yung inyong mga kaibigan, kapag ikaw ay nangaral ng salita ng Diyos, after you receive the anointing power of the Holy Spirit, hindi ba ito dati yung tahimik? Tahimik na tahimik lang, hindi nga yung nagsasalita. Pero kapag nakaumpisa ka na magsalita, parang wala nang katapusan. Amen? Magtataka tayo. Bakit ko muna sasabi, ako mismo sarili ko, nagtataka sa kapangyarihan ng Diyos. Pero, dito po natin maintindihan that if you receive the power of God's anointing, mapupur po natin sarili natin. Hindi na ako ito. It is the power of the Holy Spirit. Amen? Parang pakispan mo. So why we need the anointing? Bakit ko natin kailangan? With the anointing comes the power of the Holy Spirit. Remember, doon po sa pag-anoint nila kay King David, from that day on, the Spirit of the Lord was upon him. At sabi po ng Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea, and all Samaria, and to the end of the earth. Yan po yung sinasabi ko. Yan. But you shall receive power. Ano po yung kapangyarihan na nagpumula sa ating Panginoon? When the Holy Spirit has come upon you. Ang katuloy ho yan. Ikaw na ay isang mangangaral ng salita ng Diyos. Sabi niya, and you shall be witnesses to me in Jerusalem. Nag-witness natin ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Diyos na siyang tumawag at bumago ng buhay ng bawat isang sa atin. Amen? Alam niyo po sa akin, pagka nagpapatutuwa ako, hindi sila naniniwala na gano'n na ako. Lalo na yung mga kaibigan ko dati. Kasi dati ko akong hindi rin nagsasalita masyado. Pero when I received the anointing power of the Holy Spirit, iba yung ginawa ng Diyos sa akin. Pag nagsalita na ako, parang wala nang katapusan. Parang ayaw ko nang tumigil. Pero malapit na tayo matapos. Amen. Huwag ko kayo mag-alala. Pangalawa ho, with the anointing comes liberty and deliverance. Yung anointing, bumababa ang kalayaan, ang deliverance sa bawat isang sa atin. Ano ba sabi po ng Isaiah 10:27 na makikita ho natin sa ating pong backdrop? Ang sabi niya, it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Because of the anointing oil. So ano man ang gagawin mo natin, ikaw, ang pamilya mo man ay pinaglalaro ng demonyo, after you receive the anointing power of the Holy Spirit, after you receive the anointing oil, which symbolizes the power of the Holy Spirit, meron ka ng kapangyarihan, meron ka ng power upang sa ganon i-rebuke lahat ang gawa ng diablo sa iyong pamilya. Amen? Meron ka ng kapangyarihan na palayasin yung kumokontrol sa iyong
We break a lot of curses na iyong pamilya. Amen? Yan po sabi po niya, and it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder. Yung nagpapahirap sa'yo, yung nagbibigay ng problema sa'yo. And his yoke from your neck, sabi niya, and the yoke will be destroyed. Alam niyo yung yoke, ito po yung sinusimbolo sa nagpapahirap sa buhay ng isang tao. But because of the anointing power of the Holy Spirit, you have the power to destroy it. Amen? By the power of God. Amen? Palagpak po sa Panginoon. Ano ba po with anointing comes healing? Healing. Luke chapter 5 verse 17, now it happened on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out, and every town of Galilee, Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them. Kasi inanggap ng Panginoon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya kung po siya nakakapag-perform ng pagpapagaling sa lahat ng mistake, nagpapagaling, nagre-restore ng sight ng lahat ng mga bulag, nagpapalakad ng lahat ng mga lupo, at bumubuhay sa mga patay. Ganyan ho ang mangyayari ho kapag tayo po ay tumanggap ng anointing that comes from God. If your hands na pinag-iisilap mo yan dati, after the anointing power of the Lord, if your hands lay upon the sick body will recover because of the anointing. Amen? Yung dating pinagtuturo sa iyong kaya, sa iyong kagalit, lagi mo nang i-hands. Panginoon, yung mga taong galit na galit sa akin, di ba? Alam niyo po, meron isang galit na galit daw yung mga sabi ko naman, lagi mong i-hands yung mga gamit ng ako. Kasi naririnig ko na ng araw yan. Sabi ko, pagka pasukin yung ako mo, sabay yung ang ginagamit ng baso. Ayan, tasa niya, iyan, Lord, among this glass, ano to, lahat mo ilagay yan, ipapamako sa akin. Alam mo, takas siya, naging mabay na lang. Inibigyan siya ng do you need money for your taxi? Tingnan mo kapangyarihan ng balik. Alam mo, explain. Ay, yung kamay mo natin. Pwede natin ito. Gamitin mo natin ito to glorify the name of the Lord. Amen? Mga kapatid, with the anointing comes supernatural ability. Yan, supernatural. Pagka sinabi natin supernatural, yung mga bagay na hindi mo natin nagagawa natin, kaya mong gawin. Amen? Kaya mo. Diba? Sabi po ng Deuteronomy 34 verse 9, now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hand on him, so the children of Israel heeded him, and did as the Lord had commanded Moses. Full of wisdom. The Spirit of the Lord upon Joshua, the Spirit of wisdom. Kaya pwede rin natin yung kamay natin, kaysa ituro sa iba, igano na natin, Lord, bless me with wisdom, understanding. Di ba? Natutunan ko kay Pastor Burton eh. Sabi niya, bless yourself. You have the authority to bless yourself. Amen? Baka lagi mong pinapanalangin, yung iba, hindi mo na ipanalangin sarili mo. Kahit ano po yung sino mo yung nanalangin na palawakin ang kanyang teritoryo. Ha? Diba? Enlarge my territory. Si Jabez. So, hindi natin ipag-pray yung sarili ng natin after we receive the Holy Spirit. The fullness of the Holy Spirit. Nasabihin natin,
Bless me to share the Word of God. Bless me to be a part of the ministry. Bless me na hindi ako maging pabilang sa ministeryo mo. Ako ay maging pagaan sa iyong ministeryo. Amen? Pwede natin gawin. Pwede natin panalangin yun. Pagka meron akong nararamdaman sa aking sarili, sinasabi ko, Lord, heal me. You have said in your word, God, that whatever your hands lay upon, ako hindi nilay hands ko talaga sa sarili ko. Bakit dito umaawa? Diba? Hindi nilay hands sa sarili ko. Kasi I believe on the anointing of God. And I believe the power of His word. Na anuman ang gawin natin, sa atin natin na ipatong ang ating mga mind, whatever your hands lay upon, even the sick body will recover. We have the power of God. Amen? Palapas po sa Panginoon. Pero dapat po natin malaman, ito, ang katotohanan, God's anointing can be blood. God's anointing can be blood. Ano po yun? Lack of hunger. Kung hindi po tayo hunger, hindi po tayo uhaw ngayon sa presensya ng Panginoon, kung hindi po tayo uhaw sa pakikipagbiig sa Diyos, we will never experience the power of His anointing. Kaya napakasabi ko ng Matthew 5:6, blessed are those who are hungry and thirst for righteousness, for they shall be filled. Mararanasan mo nila na matulungan mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang anointing can be prevented kahit gaano po ka-powerful. Ang anointing, kapag wala ito tayo, hindi mo tayo uhaw sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pag-ipernain sa buhay ng bawat sausalin, it can be blood. Nakahadlangan. Kaya sinasabi ko kanina, before we proceed to our praise and worship, let us empty ourselves before God. Allow Him na punuin mo tayo. Alahan natin ang banal na Espiritu ang siyang pumilo sa buhay natin. Amen? Kaya maganda, ulit meron tayong discipline. Pagpasok pa lang natin sa lugar na ito, ay nandiyan na kahit hindi na tayo nag-uusap, hindi na kwentuhan na kung anong kwentuhan. Mas maganda, nagkikipag-gig tayo sa Panginoon. Let us create an atmosphere of worship in our heart. Para pag tayo pinagpuli sa Panginoon, napakabilis o napakadali ang pagbaban ng Espiritu sa buhay natin. Minsan nabablock, nahadlangan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Pangalawa ay lack of faith. Wala tayong sapat, mawawala tayong pananampalataya. Sabi po ng Mark chapter 5, 6, verse 5 to 6, now He would do no mighty work there, except that He laid His hands and abused people and healed them. And He marveled because of their unbelief. Yung unbelief, isang hadlang yan. Na sinasabi ko, it shall come to pass. Nothing is impossible with God. Pag pinanimpalitayan natin that He is the God of healing, He is the God of miracle, it shall come to pass. Mararanasan natin ang miracle mula sa Panginoon. Amen? Palakpak po sa Diyos. Ano ba po? Lack of concentration. Yung hindi natin itinatalaga ang buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. Yung lack, kaya sinasabi ko lagi, pag-isip natin sa umaga, Panginoon, salamat, ang buhay na ito ay para sa iyo. Iniaalay ko sa iyo. Inilalabak ko sa iyong kamay. Ipinagkakatiwala ho natin, ino-offer ho natin ang buhay natin. Maniwala ko, sabi ko ni San Pablo. Ito po yung isang pamanhikan, San Pablo, sabi niya, therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, ibig sabihin, dedicating all yourselves, set apart for His purpose, as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. Sa Romans 12:8. Ito po yung bagay na lagi natin gawin sa buhay natin.
Alam niyo ba ang katotohanan? Pag ang buhay natin laging naka-offer, laging nakasuko sa kamay ng ating Panginoon, ang hahawak sa iyo ay ang kamay ng Diyos. Hindi ka mo mapapahamak, kundi ikaw ay maranasan mo ang tunay na paggabay ng Diyos. Amen? Para po sa Panginoon. Pagkapa po, second to the last, prayerlessness. Hindi na tayo nananalangin. Marami yung guilty mo dito. Aminin mo natin sa sarili natin. Hindi ko na po inaalis ang sarili ko. Na minsan ay nakakalikhan natin manalangin sa Panginoon, pero meron po siya pray always. Di ba? Kaya sabi po ng Luke chapter 22 verse 40, when he came to the place, he said to them, pray that you may not enter into temptation. Ano po pangungusap ng Panginoon? Manalangin po tayo. Para sa ganon, in everyday marami yung tentero natin, ang diablo, he is like a roaring lion. Umaaligid yan, seeking whom he may devour. Ngayon, malakas ka ngayon, bukas, aaligid ulit ang, pag hindi ka nag-pray, nakakita siya ng butas upang ikaw ay i-control, ikaw ay kausapin ng diablo. Nabablock ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Pagkat yung prayer, yan po ang nagpapalakas sa atin because we are connecting ourselves to the source, to the power source. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po. Parang po sa Diyos. Pag-ima. Bago tayo ng langin, pag-ima, kasalanan. Ito pong kasalanan ay isa pong umahadlang. Kaya sinasabi ko kanina, kung meron po tayong alam sa ating sarili na magiging hadlang upang hindi natin matanggap ang fullness of His Holy Spirit today, ask God the forgiveness. Meron po pangako ng Diyos. If you ask the Lord forgiveness, He is willing to forgive us. He is always ready to forgive us, to cleanse us from all our unrighteousness. Amen? Amen. Sabi po ng Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Kung meron mong kasalanan sa ating mga puso, lalo natin magiging hadlang. Ngayon pa lang, ibigit natin ang ating mga mata at hingin natin ang habag ng Diyos to forgive us from all our sins. And allow Him na alisin lahat ng bagay na nasa ating mga puso upang sa ganon, wala akong magiging hadlang sa ating pagtanggap ng banal na Espiritu. Amen? Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not shortened, and it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated you from God, from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Kasalanan. Kaya po sinasabi ko natin, God demands a pure vessel. This afternoon, God demands a pure vessel. Ang dinidemand doon ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay ang malinis na sisidlan na Kanyang pupunuin ng Kanyang kapangyarihan. Malinis na sisidlan. Basahin ko lang po, tinignan ko po sa Holman Christian Standard Bible. Sabi niya, indeed the Lord's hand is not too short to save, and His ear is not too deaf to hear, but your iniquities have built barriers. Ang kasalanan na nag-build ng barriers between you, between us and God. Nagkakaroon ng barriers between you and your God. And your sins have made Him hide His face from you so that He does not listen. Ang kasalanan hindi mo kaya pinan ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito po ay isang pangungusap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi mo natin matanggap ang fullness
ng anointing ng Diyos kapag tayo po ay merong itinatagong kasalanan sa ating mga puso. And this is the time to ask God. Because God demands a pure vessel. Psalms 24 verse 3 to 4, who may ascend into the hill of the Lord? Or who may stand in His holy place? He who has a clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol nor sworn deceitfully. Sino ba ang makakapag-dwell sa presensya ng Diyos? Sa presensya ng Panginoon? Sino ang pwede mag-dwell, tumayo sa presensya ng Diyos? He who has a clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol nor sworn deceitfully. Mga kapatid, mga kaibigan, God demands a pure vessel. Yung ating buhay, ang nais na ng Panginoon sa bawat isa sa atin, malinis po tayo sa harapan ng Diyos. Kapag tayo po'y malinis na ayaya sa harapan ng Panginoon, then God will fill us with His power, with His anointing, to do God's mandate in our lives, and even in the ministry of God entrusted to each one of us. Tumayo po tayo na sa dali. Hallelujah. Before I